Hello po everyone! I'm Dr. Kislin Panugayan. I'm a pulmonologist and a sleep specialist. So ngayon, ang pag-uusapan po natin ay obstructive sleep apnea. No? So what is obstructive sleep apnea? Ang obstructive sleep apnea ay ibig sabihin po nun ay may nagbara, so obstruction, sleep, during your sleep, apnea ay pagtigil ng paghinga. So tuwing tayo po ay natutulog, something is blocked, no? May nag-obstruct during our sleep na nagkakos po ng apnea, meaning nagkakos ng pag-stop ng ating pag-breathe for at least mga around 10 seconds. So ano po ang mga symptoms, no, ng obstructive sleep apnea? So we have nighttime symptoms and daytime symptoms. For nighttime symptoms, ang pinaka-common po, no, ay loud persistent snoring. So kung ang pasyente natin po ay humihili, there's a high chance po na baka meron po siyang obstructive sleep apnea. No? Loud persistent snoring. Other symptoms po, no, are pauses in breathing, choking or gasping in air. These are usually noted by the bed partner of the patient. No? So sinasabi nila na, Docs, yung asawa ko po, humihilig ang lakas po, tumigil din po ng paghinga at nag-choke din po during sa sleeping time na po. Okay? So, ito yung tatlong symptoms. At other symptoms po are restless sleep and frequent visit to the bathroom. So, CR siya ng CR every night, at least mga 2 to 3 times po. So, these are nighttime symptoms. What about daytime symptoms? For daytime symptoms, patients usually wake up with morning headache. No? Pagkagising po niya, within 4 hours, nagko-complain na po sila ng masakit ang ulo. Other symptoms are daytime sleepiness. Despite na natulog po siya ng mahaba kagabi, antok na antok pa rin po siya sa morning. Okay? Poor concentration, irritability or irritable siya. And due to the daytime sleepiness, patients tend to fall asleep during routine monotonous activity, no? Like driving, taking notes, no? Or halimbawa, nagbabasa or may kausap, no? Nakakatulog po sila. So, obstructive sleep apnea can happen to anyone. Pwedeng lalaki, babae, or even mga bata or children. Ang most common risk factor, no? Proven risk factor for obstructive sleep apnea is obesity. The reason for yung obesity causing the obstruction is because of the fat deposits dito sa upper airway natin or dito sa leeg. Kasi yung taba naman po, hindi lang na pag sinabi nating mataba po, hindi lang naman po sa tiyan or sa kamay at paa or binti, no? Pati sa leeg at sa mukha na meron po mga fat deposits po, tumutubo po ng mga taba po lalo na around the neck area, no? So these fat deposits actually lead to yung obstruction kasi hindi na narrow down din po yung airway. Okay? Another risk factors, no, aside from obesity is craniofacial abnormality. So not all obese patients or not all patients have na hindi mataba ay walang obstructive sleep apnea, no? So kahit na mga payat, okay, or those na with normal weight or those na underweight, they can still have obstructive sleep apnea if they have craniofacial abnormality. So, tingnan po natin. Itong mga patients po na to, ito po yung normal po na facial structure po ng tao. No? Dapat structured yung mukha. No? So, matapos yung ilong. Yung baba dapat naka-uslig ng konti. So, dapat may baba po ng yung babalo ng konti. Pag ang baba po ay itong babae na to, itong structure po na napansin mo yung baba niya, no, medyo nakapaloob, no? Pati din po itong lalaki na to, paloob din po as well as this person, no? Paloob po lahat. Pag paloob po yung baba, wala po siyang pangsalo. So ang mangyayari po, mas high risk po na mag-block or mag-collapse yung airway, especially if these patients lie down on supine position or napahiga, no? Because of pressure of gravity, malalaglag po lahat ng mga upper airway structures niyo po, no? So, aside from obesity, abnormality, or yung mga craniofacial problems, no?
ng mga patients can also lead to obstructive sleep apnea. Aside from obesity and craniofacial abnormality po, no, pwede rin po nating ma-check, no, kung high risk po ba siya for obstructive sleep apnea using itong malampati at yung tonsils niya po, yung laki ng tonsils niya po. For malampati, no, pag pina-open mo ang mouth ng pasyente, pag nakita po natin na medyo masikip na po, no, yung opening, mouth opening niya po, no, so nasa class, malampati class 3 and 4 na po siya, high risk na po yan for obstructive sleep apnea, no? Because naka-open pa lang yung mouth na nakatayo po siya, masikip na po, no? At nakikita po natin na block na po yung airway. So, high risk na po siya for sleep apnea. So, ito yung malampati score. So, what about itong tonsillar grade po? Itong tonsils po, normally, dapat around tonsillar grade 1 and 2 lang po tayo, no? So, kung malaki ang tonsils, it can cause blockage po, no? Ng upper airway natin, no? Yung mouth area po natin, no? Dito sa may pharyngeal area po, mag-close up po siya, sisigip po yung daanan ng hangin. So, ang high malampati score at malaking tonsils po are also risk factor for obstructive sleep apnea aside from yung obesity at yung craniofacial abnormality. So, ito po yung normal sleep po natin. Normal sleep in an individual, no? Dapat usually ang tulog po natin around 6 to 8 hours, no? But as we grow older, umiikli po siya, minsan naging 5 to 6 hours na po. So, napapansin po natin dito sa figure po na to, ang tulog po dapat dire-diretso. So, on 0 hour, awake po ang pasyente. Tapos po, as the night progresses, palalim ng palalim po ang tulog po natin. Okay? Nagsacycle din po siya sa REM sleep around every 90 minutes, no? So, palalim ng palalim. Pansinin mo to, hindi tayo gumigising. So, as in, ano lang to? Sleep to. Tapos, gigising lang po tayo pag gising na po. So, at around, itong mga around hour 8, gigising na po tayo, no? So, between 0 to 8 hours, ano lang po tayo, laging tulog, no? Tulog lang po, nagsacycle lang po, from light sleep to deep sleep po. So, ano po nangyayari pag may obstructive sleep apnea? So, i-take note po natin yung sinabi ko po kanina, yung mga risk factors like obesity. So, for example, kung obese po tayo or maliit yung baba, so kung obese, yung mga fat deposits po, babara po dito. So, kikipot po ang daanan ng hangin. So, from this one, magiging this one na po. So, makipot na siya or ito po, makipot, no? So, kung sa craniofacial abnormality naman po, for example, kung maliit yung baba po ng patient, mahuhulog po ito lahat at iba-block na po yung airway. Okay? So, yun po. So, for normal condition during sleep, ang muscles po natin ng itong mga tongue, soft palate, will hold the airway open para maganda ang daanan ng ating airway. So, kung itong patient na to nakahiga, hihinga po tayo, dadaan ng ating ang hangin po, no? Dadaan ng hangin dito sa airway po natin papunta sa lungs. So, maganda ang daloy ng hangin. Ano po nangyayari pag may snoring? Ang snoring po, yung paghilik, hindi talaga siya bara, but makipot lang po yung daanan. So, nag-narrow po yung airway, no? Pag nag-narrow po airway, huminga ka po, dadaan ang hangin sa makipot na daanan ng hangin nyo. So, magbabibrate po ang mga soft tissues. Kung nag-vibrate po yung mga soft tissues, yun na po yung narinig po natin na hilik. Okay? So, example po niyan is you try blowing air into a straw or yung anything na makipot, no? Maririnig niyo po na may tunog talaga siya. Kasi po, nagbabibrate po ang air sa high resistance na daanan. Okay? So, ito yung snoring. What about obstructive sleep apnea? Ang obstructive sleep apnea po, when we sleep, no? When we sleep at nag-deep sleep na po tayo, for example, itong REM sleep po, no? Nag-REM sleep na po tayo, ang muscles po natin magre-relax. Kasi kailangan din po mag-relax, kailangan din po ma-paralyze para hindi natin ma-act out yung dreams po natin. So, kung nag-relax po siya, nag-over-relax, it causes the airway to collapse. So, magbablock po talaga. Kung nag-block po,
it will obstruct yung breathing po natin, no? So, ito po yung cycle. Una, snore lang tayo, and then, as we go deep into deep sleep or yung REM sleep, the airway collapses. When the airway collapses, no, magsa-stop tayo ng breathing. So, ang gagawin po ng patient, pag nag-stop yung breathing, physiologically, gigising tayo. It's because kailangan natin huminga, otherwise, we will die in our sleep, no? So, when we stop breathing, gigising tayo, so our sleep is disrupted. Okay? So, ang mangyayari po dito sa normal na sleep, no? Pag may obstructive sleep apnea, una, awake muna, tapos magsa-stage 1, stage 2, no? Or yung mababaw na tulog. Pag umabot na ng REM sleep, mag-obstruct siya because of the over-relaxation of the upper airway, gigising ang pasyente. So, hindi siya magsa-cycle sa malalim na tulog. So, awake, stage 1 pa lang, stage 2, gising na naman po. Tapos, matutulog na naman po siya ng stage 1 or stage 2 or yung mababaw na tulog. Tapos, magbablock na naman, mag-obstruct na naman. Tapos, gigising na naman po siya. Okay? So, during his 8 hours of sleep, his or her 8 hours of sleep, pag ganyan po yung cycle, tulog, gising. Kaya pagkagising po ng pasyente, sakit ng ulo niya, antok na antok po siya, no? Despite na mahaba ang tulog, at feel niya po na parang unrefreshing po yung tulog niya po. Ito po, this is because of the constant or frequent awakening, no? At night. Some patients po sasabihin nila, "Dok, wala naman po ako, hindi naman po ako nagising," no? Hindi po totoo yan kasi minsan po, yung arousals po natin na less than 3 seconds, no, nagka-count na po yan as arousal, hindi rin po napansin ng pasyente kasi hindi pa siya fully awake. Pero yung brain niya po, nag-arouse na po siya in order to let the patient breathe again because of the apneic episodes. Okay? So, ganun po. So, ano po yung mga consequences po, or health consequences, no, in patients with obstructive sleep apnea? Before po, they thought that if you snore or humilig ka, masarap po yung tulog. Pero that's not true because we all know that snoring is caused by the pagdaan ng airway. Pagdaan po ng airway po sa pakimot na daanan ng hangin. Okay? So, constantly, pag pagising-gising po tayo or there's frequent obstruction and awakening, hindi nagre-relax po yung body natin. Okay? So, isipin po natin na parang sira po yung charger natin, no? So, nag-charge po tayo sa gabi at sira yung charger. Pagkagising natin, low-bat pa rin po tayo. Ano pong mangyayari doon? So, pag low-bat po tayo, tataas ang oxidative stress ng katawan kasi low-bat tayo and then we're working, we have to do our daytime jobs. Tataas po ang oxidative stress sa katawan. It can actually lead to possible health consequences po, no? Like high blood pressure, mga diabetes, obesity, heart, stroke po, and depression po in the future. Also, another thing that you guys should take note of ay pag halimbawa, ang pagtulog po natin, that's the time where our BP drops because of yung tawag natin dito, blood pressure dipping. Okay? In obstructive sleep apnea, pag pagising-gising po tayo ng pagising-gising, ang mangyayari po, no? Hindi bababa yung BP natin. So, constantly mataas po siya. It translates to hypertension as daytime hypertension in the future. Okay? So, ano pong gagawin po natin when we're diagnosed to have obstructive sleep apnea? Okay? So, if you're diagnosed or tingin ng doctor po that you have obstructive sleep apnea, you have to undergo testing. Okay? Because sometimes yung mga symptoms po na yun, no, first lalo na yung snoring, sleepiness, mga pathologic sleepiness po, hindi po obstructive sleep apnea. That's why it's very important that you should be tested for obstructive sleep apnea po, no? Ang pag-test ng obstructive sleep apnea ay ang tinatawag po natin na sleep study or polysomnography. So, for sleep study or polysomnography, so papatulugin po natin ang ating patients po, no? In a sleep laboratory or pwede po sa hotel or sa bahay po nila. And then, ang gagawin po, kakapitan po siya ng mga machines
to monitor po, no, yung kanyang mga pulse oximeter, EEG, ECG, airflow po, position also, at yung mga breathing niya po. Kasi nagtatest po tayo kung may kung may obstruction po sa airway po natin. Okay? Once na na-test po, no, na may obstruction at positive na po for obstructive sleep apnea, ang gamutan po ng obstructive sleep apnea ay CPAP po, no? So CPAP is a machine. It's a potential and life-saving option for treatment for obstructive sleep apnea. Okay? So, tatandaan natin yung sinabi namin kanina, yung for obstructive sleep apnea, may parado po dito sa airway, no? So, the airways collapse. Ang gagawin ng machine, mag-blow siya ng pressurized air. Hindi po oxygen yung i-blow. Pressurized air po i-blow para mag-open up po yung airway po dito. Okay? At kung nag-open up na po yung airway, matatanggal na po ang pagbabara. Okay? At syempre, pag natanggal na po siya, mas maganda na po ang tulog ng pasyente. Okay? So, we have patients po, no, those na positive na severe for obstructive sleep apnea. After using the CPAP, pagkagising po nila, they feel the difference, no? They feel much refreshed. At lagi po nilang sinasabi parang, Dok, ang tagal na po namin hindi naramdaman tong feeling na po to. Parang this is the best sleep ever po. Okay? So, yun po guys. Hope you guys learn something. Thank you so much.